Breaking news mga kabayan, China sumugod na at nag-deploy pa ng mga barkong pangdigma. Panoorin ang actual video na inilabas ng komunistang bansa. Pilipinas, pinaghahanda na ang Armed Forces of the Philippines o ang AFP para sa isang malawakang digmaan. Nalalapit na nga ba talagang magsimula ang gera kontra sa China? Samantala, reclamation ng China sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, eksklusibong ipinakita ng Philippine Coast Guard. Grabe na pala talaga ang mga struktura na naipatayo dito ng China, mga kabayan. At heto pa, Japan at Amerika may panibago na namang hakbang para i-counter ang galaw ng China sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng Indo-Pacific region. Yan at iba pang mga detalye ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, talaga namang nakakabahala na ang mga nagaganap sa ating mundo sa kasalukuyan. Patuloy ang pag-init ng tensyon sa bahagi ng Indo-Pacific region, partikular na nga ang issue ng China sa Taiwan at maging ang lantarang pag-angkin ng komunistang bansa sa mga teritoryong pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa pagpasok ng buwan ng Abril taong kasalukuyan, nag-deploy ng puwersa ang People's Liberation Army ng China kabilang ang Navy at Rocket Forces sa palibot ng Taiwan bilang pagbibigay ng warning o ng babala sa isinusulong nitong Taiwan independence na talaga namang hindi nagugustuhan ng Chinese government. Dito nga mga kabayan ay naglabas pa ng video footage ang Chinese military kung saan makikita na muling pinalibutan ng warships at maging ng mga fighter jets ng China at paikot-ikot nga ito sa bahagi ng Taiwan habang nagpapaulan pa ng mga missiles. Sinabi ng Taiwan na nag-deploy ng 71 fighter aircraft at 21 warships ang China sa isinagawa nga nitong panibagong large-scale military drills sa paligid ng kanilang teritoryo. Base sa report mula sa senior Taiwanese officials, hindi nga daw bababa sa 10 Chinese military ships ang nanghimasok sa loob mismo ng teritoryo ng Taiwan na may layo na lamang na 24 nautical miles mula sa kanilang coastline. Giit ng Beijing, ang hakbang na ito ay naglalayong sanayin ang kanilang puwersa para sa mga precision strikes sa buong isla ng Taiwan. Dito nga daw ay sinusubukan ng Eastern Theater Command ng Chinese military ang kanilang puwersa at kakayahan sakaling magsimula na di umano ang isang malawakang digmaan. Bagamat malaki ang puwersa ng Chinese military, hindi naman nagpasindak ang Taiwanese military at agad din itong nag-deploy ng sarili nilang mga barkong pangdigma bilang response sa mga threat at mga aksyon ng China na tila nga ba naghahamon para sa isang kaguluhan. Nagsagawa rin ng pagmamonitor ang Taiwanese Navy upang masigurong hindi nga aabot sa totoong pag-atake ang ginagawang military exercises ng PLA Navy. Bukod nga rito mga kabayan, kinundi na rin ng Taipei ang hakbang na ginagawa ng China at tinawag pa nga nila ang mga ito bilang tagapagsimula nga raw ng lahat ng kaguluhan sa buong mundo. Sa kasalukuyan nga ay nasa status ng high alert ang Taiwanese military at ini-activate na rin ito ang kanilang land-based missile system at idineploy na rin ang kanilang mga military aircraft bilang sagot sa Chinese military action. Binabantayan rin ng Taiwan ang Shandong aircraft carrier ng China na pumasok na nga sa loob ng kanilang response zone. Dahil naman sa patuloy na panggigipit ng China sa mga bansang Taiwan at Pilipinas, kaugnay nito mga kabayan, matapang na sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na napaka-importanteng maghanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas sakaling itutuloy na nga ng China ang pagsakop nito sa bansang Taiwan dahil sigurado daw na makakasali o madadamay ang ating bansa sa kaguluhang ito. Sa ika-38 anibersaryo nga ng AFP Northern Luzon Command noong April 1, 2025, muling binigyang din ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng paghahanda ng ating bansa sakaling maganap na nga ang pag-atake ng China sa Taiwan. Because if something happens to Taiwan, inevitably
we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Sabi ni Browner, bahagi ito ng pag-shift ng militar sa territorial defense kung saan ang NOLCOM ang magsisilbing frontliners sa hilagang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng AFP chief, bahagi na paghahanda ang konsiderasyon na maging ang Pilipinas nga ay makikipagdigma rin sa bansang China. Samantala, ipapatupad naman ng Philippine Navy ang pinalakas na order of battle sa West Philippine Sea at ang karagatang sakop ng hilagang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa revamp ang command and control ng mga opisyal ng Naval Forces West at Northern Luzon at ang paghahanda nga ng karagdagang barkong pangdigma na darating sa bansa. Ito nga ay ang BRP Miguel Malvar at ang BRP Diego Silang at iba pang mga modernong mga kagamitan ng Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga paparating na mga modernong naval assets na 2 guided missile frigates ay agad na i-deploy sa WPS alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ito ay isang defense strategy kung saan ang military ay maatasan na depensa ng ating mga teritoryo, kabilang na nga ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang mga modernong guided missile frigates na ito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng mga armas at mga sensors na maaaring magagamit ng ating Navy sa mga anti-surface, anti-submarine at anti-air warfare. Kaugnay nito mga kabayan, inilabas naman ng pamunuan ng Philippine Navy kung saan ipinapakita nga rito mga kabayan ang reclamation ng China sa bahagi ng exclusive economic zone ng ating bansa. Panoorin ang video footage na ito. Kaugnay nga ng mga issue sa Indo-Pacific region mga kabayan, inanunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang Japan ay isa sa pinaka-importanting kaalyado ng Amerika para ma-counter nga nila ang China sa plano nitong pag-atake sa Taiwan. Inanunsyo ni Hegseth ang plano ng Estados Unidos na mas palakasin pa nga ang pwersa ng US military sa bahagi ng Japan para masigurong mapipigilan nila ang Chinese aggression sa buong Indo-Pacific region. Kabilang sa mga napag-usapan ng mga leader ng US at Japan ang pagpapabilis ng produksyon ng AMRAAM air-to-air missile system at maging ang paggawa nga ng SM-6 surface-to-air defense missile para masolusyonan ang kakapusan sa ammunition ng Japanese military. Sa kasalukuyan, mayroong 50,000 US military personnel at squadron ng fighter jet na nakistasyon sa Okinawa, Japan, malapit sa eastern part ng Taiwan. Sa planong pagpapalakas ng US at Japan, inaasahang mas madadagdagan pa nga ang bilang ng US forces dito para may sakatuparan ang kanilang misyon na pigilin ang ambisyon ng China na maghari-harian sa buong rehiyon. Bukod nga rito mga kabayan, nagpadala na rin ng F-16 jet fighter ang Estados Unidos sa Taiwan para mas palakasin ang military presence ng Amerika dahil pa rin sa tuloy-tuloy na paninindak ng China at sa pagdedeploy pa nga nito ng mga warship at mga fighter jets sa loob mismo ng teritoryo ng Taiwan. Samantala, inaprubahan na nga ng US government mga kabayan ang pagpapadala ng karagdagang 20 units ng F-16 fighter jets sa Pilipinas kung saan siguradong magbibigay ito ng malaking upgrade sa ating kakayahang pang-militar, partikular na sa Philippine Air Force. Inanunsyo ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA ang pag-aproba sa panukalang bentahan ng F-16 fighter aircraft at mga kagamitang pang-militar na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars. Ang pag-anunsyo na ito ay naganap wala pang isang linggo matapos ang pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth
sa ating bansa bilang bahagi ng kanyang pag-iikot sa mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos sa Southeast Asia. Dagdag pa rito mga kabayan, ipinangako rin ng Amerika ang karagdagang tulong para mas palakasin ang military capabilities ng ating bansa, kabilang na nga ang dagdag na military trainings. Priority ng US na mas paigtingin pa nga ang depensa ng Pilipinas na alam naman nating lagi na lang tinatarget ng China, lalo na nga sa mga illegal nitong pag-angkin sa ating mga teritoryo. Dahil naman sa mga pangmalakasang deal na ito ng US at Pilipinas, agad na umextra at umepal na naman ang China at binantaan pa ang ating bansa. Ayon sa Beijing, ang ginagawang ito raw ng Maynila ay nagiging banta lamang sa katahimikan at kaayusan ng Indo-Pacific region at siguradong mag-e-escalate lamang ito sa kasalukuyang tensyon ng China at ng Pilipinas. Bukod nga rito mga kabayan ay nanggagalait rin sa galit ang China dahil naman sa mga naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi nga ng Chinese Foreign Ministry na dapat ay hindi daw nangihimasok at nakikialam ang Pilipinas hinggil sa issue ng Taiwan at China. Banta ni Ministry spokesperson Gu Jiakun, ang mga pahayag di umano ng Pilipinas ay maaaring magresulta sa hindi magagandang bagay at sisiguruhin daw nilang may consequences ang mga bagay na ito. Ito nga ang naging response ng China sa pahayag ni Browner tungkol nga sa paghahanda at pagpaplano ng Armed Forces of the Philippines sakaling isasagawa na nga ng China ang plano nitong Taiwan invasion. Matatandaan na sinabi ni General Browner na damay din ang Pilipinas kung magkakaroon na nga ng gera sa bahaging ito ng rehiyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.